Paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng mga bata. Dito, malaya silang nakapaglalaro. Dito, malaya silang natututong magsulat, magbasa, magkulay at makisalamuha. Sa datos ng Department of Education, 58 lamang sa bawat 100 estudyante na pumapasok sa grade 1 ang nakakatuntong ng high school at 14 lamang sa mga ito ang nakakapagtapos ng kolehiyo. Dahil na rin sa kahirapan ay hindi natatamasa ng kabataang Pilipino ang kanilang karapatan na makapag-aral. Sa kabila nito, may mga tao pa rin na handang maglingkod ng libre upang magbahagi ng kaalaman sa mga kabataan. Si Teacher Aida, 63 taong gulang, mula sa Beata, Pandacan, Manila. Volunteer teacher sa Akap Bata Daycare Center. Itong Akap Bata Daycare Center, natayo ito 2007 to 2008. Kasi nung 2006, meron ditong demolition. Lahat ng tabing release kasi na-demolish yun. Hindi nabakante itong lugar na to. Kasi nagkataon noon na nag-seminar ako sa Akap Bata, Early Childhood Care and Development. Kasi ang pinakabuod niya ay meron pala tayong batas ng LGU na ang mga kabataan, kailangan sila na nag-aaral sa murang edad. Ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Oh, clap your hands. Ang ugat ng problema sa ating sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay ang kahirapan, ang kakulangan ng pondo. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa pagtatatag ni Teacher Aida ng daycare center, kung saan siya ay nagtuturo ng libre sa kanyang mga estudyante sa Akap Bata. Sisikapin ko talagang makapagtayo ng daycare kahit mahirap lang ako. Gusto kong patunayan sa sarili ko na may magagawa ko. Dahil alam ko magturo. Sayang naman yun kung hindi ko magagamit. Isip ko, nag-usap kami mag-asawa na gawin na daycare para makatulong magbigay ng edukasyon sa mga bata. Tayo ay Pilipino, opo hindi? Opo, Pilipino. O palakpakan dahil tayo ay mga Pilipino. Mababait ba ang Pilipino? Opo. Matulungin ba tayo? Opo. Sige. Lalo na mga mahirap, hindi kaya magpag-aral dun sa mga sikat na mga daycare. Eh dito, wala mga bayad yung iba, kahit pagkain, mapasok pa na ko na kain. Teacher, nagugutom ako, hindi pala kayo kumain. Kung ano nandyan na nakakayanan namin, ginagawa namin. Sinikap ko na lininis namin ito kasama yung asawa ko. Dahil marumi yan. Nung nalinis na, may nilagyan lang namin ng kumot. So, tapos sa bahay namin, binigyan nila ako ng 2 table. Tapos yung mga upuan, wala pa kaming upuan, yung asawa ko gumawa ng mga bangki-bangki ito lang. Kami pumaklo sa mga politiko. Pananaw ko, parang utang na loob ba? Pangalawa, gusto ko mamulat ang mga bata na may mga prinsipyo kami na gusto namin tumayo ng sarili. Ang mga gawain ni Teacher Aida ay halos katulad din ng mga gawain ng isang lisensyadong guro sa isang formal na paaralan. Pinaghahandaan at pinag-aaralan din niya ng mabuti ang kanyang mga ituturo bago magsimula ang klase.
Kailangan na pinagsisikapan yung teacher, yung nakahanda ka rin sa ano yung ituturo mo sa araw na to. Sing. A, B, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ay, wala yung P. Sorry. Q, R, S, T. Yung parts of the body ng bata, dahil ituturo mo rin yung 8 subject, yung English, Math, Filipino, Science, Araling Panlipunan, Music, Arts. Pinaglalaro ko lang sila, grupo-grupo, kaya maingay yung mga bata namin dito sa pag-aaral. Yung pagsisimula kami sa opening prayer. Bakit opening prayer? Kasi yung values ng yung bata, masimulaan niya yung pagdarasal, matuto siya sa kanyang faith. Hindi biro ang pagiging isang volunteer teacher, lalo na sa edad ni Teacher Aida. Ang kumpira nun, dahil may sakit si Aida, yung misis ko, dadalhin ko sa hospital. Wala kumpira. May hika. Ito, mataas ang ulo. Lalo na kung stress pa. Hindi alintana ni Teacher Aida ang mga karamdaman na dulot ng katandaan. Sa halip ay pinagpapatuloy niya ang pagtulong sa mga kabataan. Nakapanayam namin ang magulang ng isa sa mga estudyante na tinutulungan ni Teacher Aidang makapag-aral na si Ginang Evelyn Doria. Ang anak ko si Angel Luisa Yasi, 3 taon na siya. Ngayon nag-aaral siya ngayon dito sa Akap Bata. Marami na siya natutunan, marunong na siya magsulat ng pangalan niya, naka-ABC, marunong na rin ang magbasa ng mga kulay. Magpasalamat kami sa kanya kasi kahit pa paano meron na matututunan yung bata, hindi na maisiya pagdating sa talagang school na. Tapos maaal na rin yung mga activity nila, hindi sila maisiya. Masaya ako sa sa ginagawa ko. Kasi kung hindi ako masaya, hindi ako magpapatuloy ng gawain na to. Natupad yung pangarap ko na biro mo yan, makapag-establish ka ng daycare, wala naman akong pera na malaki para makapagpasimula ako ng daycare. Sabi ko sa mga nanay, alam niyo, huwag niyong problemahin yung pera. Basta ang mahalaga, yung mga kabataan, mabigyan ng makapag-aral sila. Anong kinanta nila, mga kuya, mga ate? Pusong bato. Pusong? Bato. Ang galing. Dapat ba may pusong bato? Opo. Hindi po. Kailangan may pusong Para. mapagmahal. Sa 4 na taon na pagtuturo ni Teacher Aida sa kanyang mga estudyante, ay napapalapit na ang mga ito sa kanya. Hindi nalilimita sa 4 na sulok ng Akap Bata ang pagpapahalaga niya sa buhay ng kanyang mga estudyante. Una kasi yung mga bata dito, makikita nyo naman na high risk sila, no? Talagang, lalo yung isang namamalo dito. Ang tatay noon, nakakulong. Matulungin ba kayo? Papalibag. Akin ang dalawa. Nakulong ang tatay niya kasi sa drugs. Tapos namatay na yung tatay niya. Makikita yung behavior nung kabataan. Pinapadama ko sa mga kabataan na mahal ko sila, love sila ni teacher, in spite na pag hindi ka makakapag-control, ayun, magagalit ka, pero hindi yung kasi ang motibo ng pagtuturo ko. Pinaka-main objectives ko talaga ay makaranas ang kabataan ng pagmamahal, ng pagkalinga ng isang guro. May padama ko sa mga kabataan na mahalaga sila. Dahil yung pagpapahalaga na yun, ang iniisip ko,
maliit man na bagay yun na itinanim ko, pinunla ko sa kanilang isipan at sa puso. Sakali magbunga din yan. Ang lumaki ng maayos at may prinsipyo sa buhay. Yan ang pangarap ni Teacher Aida na maging kabayaran ng kanyang pinaghirapang itanim sa buhay ng kanyang mga estudyante. Palagay ko ito yung bunga na nagtayo ako ng daycare. Hindi ko man ito inisip na ano, pero sinisikap kong magsimula sa maliit na bagay. Makikita din ng iba na makagawa din sila ng mabuti sa kanilang kapwa. Kumbaga sa ano yung grasya na natanggap namin, yung katulad sa inyo. At kayo mga bata pa rin. Inaasahan namin na masihigitan pa niyo kami. Isang gurong kahit kapuspalad ay handang tumulong at magbahagi ng kaalaman sa mga kabataan. Ito ang kwento ni Teacher Aida, isang mabuting ina at ulirang guro. At sa mga kabataan na tinuturuan ko, siguro pagdating ng panahon yung punla doon na pinahalagahan ko sila, pagdating ng panahon na sila tumanda, sigurado ako na lalaki din yon. Parang tanim yon di ba? Mamumunga din yon, mananahon at magkakaroon ng maibabahagi din nila sa kanilang kapwa. At